Isang sikat na vlogger at social media influencer ang naghain ng Certificate of Candidacy sa lungsod ng Maynila. Ito ay sa unang araw ng COC filing para sa mga nagbabalak kumandidato sa eleksyon sa susunod na taon. Si Creslin Catarong magbabalita. Naghain ng kanyang Certificate of Candidacy ang social media influencer na si Rosemary Tan Pamulaklakin sa Maynila pasado alas 12 ng tanghali. Si Rosmar ay sasabak sa pagkakonsehal ng unang distrito ng nasabing lungsod para sa 2025 midterm elections. Siya ay tatakbong independent. Pangalawang beses na niya ito sa pagtakbo sa politika, subalit hindi niya siya nakaikot o nakapangampanya noong unang pagsabak dahil sa pagbubuntis nito. Tiniyak naman ng social media influencer na sisipagan niya ngayon ang pangangampanya sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Rosmar na noong una, wala siyang balak tumakbo dahil nakikita niyang parang dagdag lang ito sa sakit ng ulo, dagdag obligasyon at responsibilidad. Pero may nag-udyok sa kanya na tumakbo dahil kailangan daw siya ng tao at kailangan ng tunay na pagbabago. Naniniwala rin si Rosmar na mas marami siyang matutulungan kung siya ay nasa posisyon sa gobyerno. So hindi lang po ngayon ako tumutulong na kagaya po ng iba na dahil may kailangan, dahil eleksyon, tumutulong sa mga tao. Tapos pagkatapos, wala na, hindi na ulit magpaparamdam. So hindi po ako ganun, matagal na po. So ngayon po, dahil pinupush po nila ako na tumakbo ka kasi kailangan ka ng tao. Kaya sabi ko, siguro nga mas marami akong matutulungan kapag nakaposisyon na po ako. Pagdating naman sa lawmaking, binigyang diin niya na lahat ng bagay ay pupwedeng matutunan. Iginiit naman ni Rosmar ang nais niyang tunay na pagbabago kung saan kasama sa tututukan niya kapag palaring manalo ang kapakanan ng mga senior citizen. Isa sa isusulong niya ang pagkakaroon ng permanenteng maintenance para sa mga matatanda. Nauumay na po kasi ako sa puro pangako lang. Ang sakit po kasi sa puso, parang hindi ko na kinakaya yung nangyayari na yung budget po ng gobyerno paulit-ulit na lang po na hindi napupunta sa mga tao. Mga senior citizen po na walang pang maintenance, parang ang sakit po kasi sa puso. Naging emosyonal naman si Rosmar nang ikwento ang mga masaklap na kalagayan ng mga natulungan niyang mga may sakit. Kaya every time po na pumupunta ako sa mga event, lagi kong dinadasal na sana po mas i-bless ako ni Lord para mas marami po akong matulungan. Yun lang po yung gusto ko kung bakit po ako napunta dito, kung ba't ako napa-oo. Kasi alam ko pong mahirap yung papasukin ko pong ito. Karamihan sa nag-file ng COC sa Manila nitong Martes ay ang mga tatakbong konsehal ng syudad. Samantala, isang 19 anyos na si Alvin Karingal ang nagsumite ng kanyang COC para sa pagka-alkalde ng Maynila. Siya ang unang naghain ng Certificate of Candidacy for Mayor sa lungsod. Ang paghahain ng COC para sa 2025 elections ay nagsimula nitong Oktubre 1 hanggang Oktubre 8, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nilimitahan ng COMELEC ang bilang ng mga makakasama ng mga aspirant kung maghahain ng COC upang maiwasan ang overcrowding sa filing venues. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.